Hi guys, and welcome back po sa Tarot Page Philippines. Now, I want to share, meron akong i-share sa inyo. Alam mo ba na nung araw ng pinanganak ka, syempre, may influence na malaki kung ano yung itsura ng buwan ng panahon na yon. Kung ano ba siya, naka-full moon ba siya, naka-new moon ba siya, naka-first quarter, naka-waning gibbous or waxing gibbous. So, depende kung ano yung phase ng moon nung oras sa pinanganak ka, there is a purpose na dala yung moon para sa'yo. Let's talk about it. If you were born tap ng panahon na yung moon is nasa sequence siya ng moon, one of the gifts or sabihin natin na one ng mga purposes mo, maybe mission, na binigay sa'yo ng universe is to be a creator. As creators, andyan na you manifest. You are the ones who bring forth yung mga energy into kung nasaan ka, para sa sarili mo, para din sa ibang tao. Kaya you have also a responsibility na bantayan mo yung mindset mo, mga paniniwala mo, kasi kung saan mo nilalagay yung heart mo, saan mo nilalagay yung mind mo, yun yung minamanifest mo. Yun yung kine-create mo. So as creators, under the new moon, maging mindful ka ha sa mga dinedeclare mo din, mga sinasabi mo. So iwasan na natin yung mga terms na, ay wala akong pere, ay hindi ko kaya yan, because you are creating that. So be careful. Now naman, kung pinanganak ka at yung buwan is andoon sa waxing crescent, that means you are the spark. Kumbaga sa isang apoy, ikaw yung pinakasimula ng apoy. Ikaw yung unang nagte-take ng first step. Kung papakinggan, para ang dating tuloy, parang ikaw yung tinatawag na sacrificial lang. No. Tignan mo siya as a trailblazer. Tignan mo siya na parang ikaw yung magsiset ng standards. Ikaw yung mag-open ng door. Ikaw yung magbibigay ng inspiration to others na pwede pala to. Na kaya pala to. So, in a way, you are also a leader. Andoon na ikaw yung magbibigay ng inspiration to others na pwede nilang gawin to, na magagawa nila to, and they could look up to you bilang isang tao na magbibigay sa kanila ng daan to reach yung goals nila. And also, para ma-reach mo rin yung goal mo, di ba? So, paano naman kung nung pinanganak ka is andoon sa first quarter o yung buwan is first quarter ang appearance niya sa langit? Well, congrats! You are a warrior. And as warriors, isa sa mga gifts natin, or isa sa mga responsibility natin, is to break free. Ito na yung mga, syempre, di ba, as warriors, you're fighters eh. So, andoon na, isa sa mga gifts mo is i-demolish. Sirain yung mga bagay na hindi naman nagsuserve ng maganda. So, kung sabihin natin sa isang group of people, and there is a negative idea or may maling bagay na nangyayari, isa sa mga capacity mo is sirain yon. Isa sa mga capacity mo doon is i-demolish yun. Para kumagaya sa mga walls, para maka-breakthrough sila. Para mas makita nila kung ano yung tama. And maka-flow sila doon sa proper energy na binibigay ng universe. As warriors, you're also a fighter. Paano naman kung under ka ng waxing gibbous? Well, for improvement, ang isa sa mga gifts mo, ikaw yung taga-refine ng mga bagay-bagay. Kumbaga, sa isang ginto, ikaw yung tagatanggal ng mga lupa, ng mga bato, yung mga impurities na tinatawag ba, para lumabas yung kinang ng gintong yon. So, ito na yung mga moments na mas madali mong, isa sa mga gifts na binibigay sa'yo ng universe is nakikita mo ano yung mga rooms for improvement. Huwag natin siyang tawagin na para, ito yung mali. No. Ito yung bagay na pwede pa nating improve. Pwede nating pagandahin pa. Pwede nating pagalingin pa. Pwede nating bigyan pa ng mas magandang aspeto. Yes, people might not like you. Kasi nga,
nasanay ang mga tao doon sa isang bagay, minsan mahirap sila magbago. Pero once na-open mo sila doon sa refination, doon sa changes na yon, hindi lang sila magbe-benefit, but everyone will also benefit kasi nagiging maganda yung flow ng energy. Paano kung full moon nung pinanganak ka? Well, congrats! Pero ka malaking mission. During the old times kasi, during nung mga panahon ng pag-iisda, tsaka ng mga aani sila, mga nagtatanim. Usually full moon sila na hindi nangingisda. At during full moon, doon naman sila nag-aani. So this is a time for you. It's a great mission. Andoon na transformation talaga ang tinatawag sa'yo ng universe. Minsan malungkot na andun ka na yun yung gift mo. Bakit? Because people may not understand you. May mga tao na kukutsain ka pa. Pero, be strong and i-focus mo yung sarili mo doon sa mission mo, doon sa purpose mo, kung saan ka nilagay ng universe. And that one single transformation na gagawin mo, magkakaroon yung tinatawag ng ripple effect. Yun yung sa timba kapag nilagyan tahimik yung tubig, tapos nilagyan sa patak, lumako bakalan. Ganon ang magiging impact mo. Hindi mo nga malalaman hanggang saan pa yung impact na aabutin mo eh. And that impact will be a good one. Of course, kasunod nito, tinatawag natin as the Waning Gibbous. Ano naman yung binibigay sa'yo ng gift ng universe once sa Waning Gibbous ka? Tinatawag kang the wise one. Ang galing kayo mga advisors. Yun yung isang bagay na binibigay sa'yo. The wisdom, which is very important. Oh, sabihin natin, marami kang knowledge, marami kang alam. Pero paano mo ito i-apply? Kailan mo i-apply? Ano yung pamamaraan ng pag-a-apply mo ng knowledge? And yun yung wisdom. Yun yung isa sa mga kailangan natin. Isa sa mga kailangan na marinig ng mga tao sa'yo. Because at the end of the day, nagdadala ka ng inspiration sa kanila. Gamitin mo to yung energy na to, itong gift na to teach, to share, and to also help others be enlightened. Kasi, kung walang wisdom, everything will be dry. Hindi magiging akma yung impact ng gagawin, mahina. But if you apply ginamit yung wisdom mo yan to help others, the impact of the changes, positive changes, is andoon, ma-maximize yun. Well, those naman na pinanganak noong ang buwan ay last quarter, ang gift sa inyo ng universe is yung tinatawag natin release of old patterns. Ito na yung mga tipo na letting go of what's no longer serving. Yes, may mga sumira, pero may mga residue. So kayo naman yung magtatanggal na. Kayo na yung magbabaon ng mga bagay na hindi na nakakatulong. Mga mindsets, gawain, pamamaraan, even mga relationships. You will be able to help yourself at yung ibang mga tao sa paligid mo para ma-release nila to. In a way, para ka na ring healer. Kasi andoon na kumbaga sa sakit, you need to let go of what is not helping you, di ba? Yung kunyari bacteria or viruses, kailangan matanggal siya. And in life, may mga energies na ganun. Isa sa mga gift mo is tulungan kami natanggalin yon. Hindi lang sa individual setting, pero sa mga taong nakapaligid sa'yo, sa places, and even, natin alam, some of you baka bigyan kayo ng gift na on a malaking level, tatanggalin nyo to sa mga tao. And last but not the least, yung mga pinanganak noong tinatawag na Waning Crescent, yung buwan. Well, kung may nagsisimula, may creator, meron din naman nag-e-end ng mga bagay. So, para natin siya tignan na para siya si Lord Shiva sa Hinduism. He is the destroyer. Ito na yung mga ikaw na yung gift mo is to end what needs to end
to stop what needs to stop. Why? To bring forth something new. Para yung mga creators, meron silang lugar para magsimula ulit. Tingnan lang natin na para kang apoy na nung tinatawag na sa field, ikaw yung taga-sunog ng mga damo, ng mga halaman na hindi naman talaga nakakatulong doon sa pananim para makapagtanim yung mga tao na yun ang responsibility nila. Yes, destructive man yung gift mo, pero part yun. It is important. Kasi kung merong creator, there should also be a destroyer so that the cycle can continue. So, alam mo na kung ano yung mga bawat gift ng mga tao based doon sa phase ng moon nung pinanganak ka. Now, my question is, anong phase ng moon nung pinanganak ka ba? Is it new moon? Waxing crescent ba siya? First quarter? Waxing gibbous? O full moon ba to? Waning gibbous ba? Last quarter or waning crescent? Comment below. So if you're new to the channel, please do subscribe, like, and share. And I'll see you in our next video.